Ano ang iyong pulso? Uy, musta, Chong? Musta, Reba? Ay, grabe ka naman sa bumubula ang bibig. Pero totoo yan, bumubula ang aking kalooban dito sa mga nangyayaring ito. Ay, bukas ba? Ay, hindi nyo na ba makakausap si Kong? Makakausap nyo pa ba? Bakit? Eh, bukod sa hearing, baka pwede maitanong mo na rin sa ayuda. Ha? Pwede mo ba maitanong yon, Repa? Maitanong mo na sana kay Kong yung tungkol sa ayuda. Pero ito, sige, hearing kayo dyan. Speaking of hearing, ay nagkalaglagan na doon sa huling hearing, hindi ba? Ikaw eh. Doon nga sa panibagong pasabog, doon sa hearing, may pasabog labang kay dating Pangulong Duterte. Alam mo kung totoo man yung pahayag nitong si Garma? Garma, isang letter na lang, karma na ha. Pero masabi ko na kung totoo itong pahayag ni Garma, alam mo, Repa, wala namang unang dapat mag-sorry sa taong bayan, pati sa mga pamilya ng biktima ng EJK, kundi yung mga nasa Kongreso nung panahon ni Digong na hindi makabangsag pinggan ang inyong mga katahimikan. Naalala ko tuloy yung napanood kong interview nitong si Senator Bongo. Ang sabi na ni Senator oy kayo dyan mga congressman kayo, hindi ba't noon kayo'y nagpapalakpakan kapag sinasabi ng Pangulong Duterte ang EJK, hindi pala EJK, ang war on drugs. Mga palakpak kayo Pag sinasabi ng Pangulo, kapag ka may speech na, naalala mo, pahugot ko kaya yung mga video na iyon. Pagka sinasabi ng Pangulo dati na, papapatay ko kayo, mga pumapalakpak, masaya sila. Ako nga'y napapailing noon. Sinabi tuloy ni Senator Bongo, oy, ay nakakalimot dyan. Dati nung may war on drugs ang Pangulong Duterte, nagpapalakpakan kayo. Abay ngayon, bakit nagkaganoon? Nag-ibang ihip ng hangin. Sabi pa niya Senator Bongo nakinabang din kayo. Ano ba yung pinag-uusapan nilang nakinabang sila? Hindi ko naiintindihan niya, Repa. Pero uulitin ko, walang unang dapat sisihin kundi kayong mga nasa Kongreso. Kay tatahimik nyo noon, di kayo makabasag pinggan. Ano bang ginawa nyo? Diba nung panahon na nakaupo si Digong at may naglalabasan ng mga balita tungkol sa EJK, tahimik kayo. Baka kasi... Tahimik kayo lahat. Hindi kasi Marco, baka naman kasi pag sila sumalungat, baka sila maisama sa narco list. Yun na nga ang sinasabi ko. O diba? Yung sa pagsasabi pag ikaw kokontra, isasama ka doon sa narco list. Di ba? Totoo. Baka Totoo naman. subukan. Hindi ko rin naman sila masisisi, Huwag Repa. mong subukan. Kung bakit nung mga panahon na yung papalakpak sila, bilib na bilib sila, keso ang mga talak nila, mababa ang crime rate, di ba? Hindi ko kayo masisisi dahil talagang takot kayo noon kay Digong. Hindi ka pagod mo undang patyon Ay, ta ka. hindi lang naman talaga mga politiko noon ang takot kay Tatay Diggs Di ba? Takot din ng ilang mga mamamahayag na magsalita noon. Sampalin Halos mo. walang tumutulig sa nun kay Tatay Diggs. Kapag ka naman nagsalita kay marerentag ka, hindi ba? Takot sa mga kakalaban habang ang mga gullible niyang supporters ay aliw na aliw sa kanyang late night shows na talaga namang full of promises noon. Naalala ninyo? Abay, eto nga hanggang ngayon marami pa rin talagang bulag at tagapagtanggol si Tatay Diggs at ang mga Duterte. Alam mo, Repa, pag nagbabasa ako ng comment section ngayon, nakikita ko yung kanyang mga blind supporters Alam mo, ang iba sinasabi kung ano, Repa? Alam mo kung ano? Galit ka na naman sa akin Hindi, kasi... Galit ka na naman sa akin Ang tawag dito ay passion. Nabasa ko yung ilan ng mga blind supporters nito. Galit na galit kay Marcos, ha? Pero love na love si Katay Diggs. Ay, Tatay Diggs, sorry. Katay tuloy ang nasabi ko. Tatay Diggs. Sorry po, slip of the tongue. Etong mga... Sorry, mga kasama ko kayo noon. Pero kasi ako'y namulat na ngayon at ako'y hindi pa ako matalino. Pero at least hindi na ako tanga. Okay, kasama ko kayo noon pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi ka ako... matalino pa, hindi ka tanga. Oo. Ha? So, kumbaga, hindi ka Nasa poor. middle ako. Pero hindi ka poor, pero... Near tanga ako. Kung merong near poor, merong near tanga, near matalino. Nasa gitna ako, Repa. So ito, may mga tatamaan dito. May mga tatamaan. Ano ka ba? Near tanga o near matalino? Ay, depende sa inyo. Anong gusto Nasa ninyo? gitna ka lang. Nasa gitna ako. Sige, baka masagasaan ka.
Magsosorry muna ako dito sa mga Baka dating... masagasaan ka kung gitna-gitna ka dyan. Sila ang masasagasaan pag hindi pa sila nagbago ng kanilang pananaw sa buhay. Kasi nga, sorry sa aking mga dating kasama, binabasa ko sa comment section, nakikita ko ang mga pinagsasabi. Ang sabi nung isa, okay lang daw pinapatay ang mga may kinalaman sa droga. Dahil tahimik daw sa kanilang lugar noon kumpara sa ngayon. Ayan ang bagong script nila. Sabi pa nila, napaka-safe noon kumpara ngayon. Kaya suportado daw nila ang war on drugs. Ay, napapailing ako. Ito talagang mga diehard Noon Noon, naalala mo, itong mga diehard fan na fan sila ni Kerwin Espinosa. Nung dinadawit pa ni Kerwin si Leila de Lima. Ngayon, galit na sila kay Kerwin. Nung nag-iba yung statement, hindi na sila natutuwa. Pagka talagang hindi pabor sa inyong tatay, lahat sa inyo ay fake news. Ikaw dati okay na okay sa inyong magsalita si Kerwin. Dead pa nga kayo kahit pa pinaparatangang drug lord, hindi ba? Ngayon, bago na ang kanilang script. Ang sabi nila, ay bakit daw sila maniniwala sa drug lord? Pero noon, lab na lab nila yan. Uulitin ko, Repa, kung totoo ang isiniwalat ni Madam Garma sa Quadcom hearing na iyan, ay sana hindi tayo magtapos sa puro lang iyakan at drama at mga papogi, Kasi totoong may mga pamilya na sumisigaw ng hustisya. Kaya ang tanong, gaano kabilis aaksyonan yan ng Administrasyong Marcos? Ay kung ako sa'yo, BBM, bilisan mo ang aksyon. Akala ko, kung ako sa'yo, mabiyahe ka ulit. Hindi. Kung ako sa'yo, BBM, bilisan mo ang aksyon. Panagutin mo ang mga dapat mapanagot. Kasi kung hindi siya aaksyon, Repa, patototohanan lang niya ang mga salitang binitiwan noon ni Tatay Diggs na ikaw, BBM, ay isang weak leader. O siya, aalis na ako. Peace out. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.